Isang malalim na panaginip. Isang malalim na gabi habang naglalakad ang isang lalaki, sa malawak na kadiliman, may natatanaw itong liwanag, lakad ito ng lakad hindi nito namalayan na nakayapak ito at tila ba hindi nararamdaman nito ang mga naapakan sa lupa, tuloy-tuloy ito naglakad at gusto marating ang liwanag na natatanaw, maya-maya ay bigla itong huminto, suot pa nito ang damit ng isang doktor. Maya-maya ay nagtakip ito sa tenga na tila ba ito nabibingi may mga narinig itong sari-saring boses. Sabi nito, parang lahat kaya mo sabi ng isang boses, anong alam mong gawin? Wala pa akong nakitang katulad mo, nakakaawa. Sumuko ka na, bastard ka tama na ang pagiging masipag ay hindi gagawin ng tanga na tulad mo sa isang henyo, manatili ka sa iyong linya. Bakit ikaw ang makapangyarihan? Pathetic bastard? Ang pagsusumikap mo ay maaring makabawi sa iyong talento, ito ang mga narinig mga lalaki na worry bang dinuduro siya ng mga tinig na iyon, tama na. At napaluhod ito, at sinabi gusto ko magpahinga. Ano ang pinaghirapan ko? Na parang kahit sino ay kailangan kinikilala ngayon mahirap mabuhay. Pagod na ako sa pangungutya, na parang ang isang tulad ko ay makakagawa nito sa cardiothoracic surgery. Ako ay isang tao walang-wala, taong sakam, muli ito may narinig na boses na parang umalon. Gusto ko? Sumuko ka na, salamat doktor, at napadilat ang lalaki habang nakaluhod ito. Tumangala ito parang nakita niya ang isang napakangandang babae, at sabi nito, dahil gingamot mo ako, parang makakabalik ako sa pagpupursye. Sa mga pangarap kong maging artista salamat, makakaipon ulit ako ng lakas ng loob. Salamat sa iyo, salamat sa pagtulong sa akin na hindi sumuko, salamat sa pagligtas sa akin, salamat po. Habang titig na titig ito ay narinig niya ang boses ng babae, at muli ito yumuko at hinawakang ulo nito. At muli may narinig ito, Ian Hee-jin, isa kang idiot ngumingiti pagkatapos gumawa ng kapahamakan at kalangkutan, napakasama ng mukha, tumayo ito at unti-unti humakbang at, ayos lang. Isang beses pa, gusto kong painitin ang paghinga ng aking mga pasyente, gusto kong marinig ang tawa nila maging the best tayo nakikita kong muli ang aking mga pasyente na ngumiti sa pamamagitan ng pagiging pinakamahusay. Ito ang dahilan kaya ako umalis. Ngunit bigla uli itong dumilim at damilat para itong nasa ilalim ng tubig ngunit nakakahinga ito. Nasaan ako, sa tingin ko? Bakit? Naririnig ko may tumatawag sa akin, kailangan kong bumangon, pero bakit ang bigat ng katawan ko, kailangan ko bumangon? Sabi ng lalaki at damilat ang mata nito na mayroon oxygen at bigla lumakas ang tunog ng monitoring machine. Pilit nito ginalaw ang braso na parang nagtataka kung nasaan siya. Inikat nito ang kanyang mga mata sa paligid at bamulong ito, saan ang lugar na ito. At bigla pumasok sa alaala ng lalaki ng gabing tumatawid siya sa gitna ng kalsada nang bigla may sumulpat na humaharurot na sasakyang nasilaw ito kaya hindi siya nakaiwas. Ang huling natatandaan ko ay nabangga ako ng sasakyan, bulong ng lalaki sa sarili, bumangon ito at bakit mas magaan ang katawan ko kesa dati. Kahit mahirap makuha ang balanse ko, bumangon ito at naupo at nag-isip. Ngunit napansin nito ang name tag at nabigkas nito ang pangalan Choi Jae-seok. Gulat nito, masama ito. Iba ang pasyente, kapag ang isang pasyente ay nahalo ang pagbabanta ay maaaring magkahalo din na maaring humantong sa isang medikal na aksidente. Sabi nito sa sarili at pinilit nito tumayo at maglakad, nang palabas na ito ay napatingin ito sa refleksyon ng salamin, huminto ito at ano? Ako. Huminto ito at humarap sa salamin, naghahalusinate ba ako ngayon? Hinawakang ang sarili mukha na hindi ito makapaniwala. Anong nangyayari? Bakit iba ang mukha ko? Tanong nito, sa sarili, sumubsob ito sa dalawang kamay, epekto ba ito ng operasyon pero wala pa ako narinig na ganito? Choi Jae-seok, sino siya? Kailangan ko ba pumunta sa isang psychiatrist o sa halip na? Bigla sumakit ang ulo nito, Pumasok sa alaala niya kung sino ang lalaking ito. Choi Jae-seok ay isang simple tao, mayroon masayang pamilya pinanggalingan, mabait, matulungin, masayahin at masipag na intern doctor. Minsan sa pag-uwi nito galing trabaho bigla sumikip ang dibdib nito. Mabuti ang dumating agad ang medics at nadala ito sa hospital. Pinag-aralan ang sakit nito at nalaman may sakit pala ito sa puso at kailangan operahan sa lalong madaling panahon. Kaya pala, si Jae-seok. Sa kanya nilaipat ang puso ko. At, namatay ang tunay kong katawan sa operating room habang hawak ang dibdib nito.
Hinawakan naman ang mukha at sinabing bakit ako nabubuhay pa. Dapat si Jaizok ang buhay, naupo ito sa kama at sumubsob sa palad. Nawala ba ang buong kamalayan ni Jaizok? Ibig sabihin pinatay ko si Jaizok at ako ang pumalit sa kanya. Naguguluhan ito, at biglang may narinig itong boses, Doktor, salamat po sa pagligtas mo sa akin. Umangat ang ulo nito at parang hinahanap ang boses na narinig, ang ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay. At sigurado akong may dahilan kung bakit ako nabuhay ng ganito. Sa halip na si Choi Jaizok, tinignan nito ang palad at sinabi sa sarili, at least kumuha siya ng national exam pwede rin? Isa na naman itong pagkakataon na ibinigay sa akin, tinignan nito ang dalawang kamay habang nag-iisip. Kaya kung mabuhay ulit bilang doktor sa katawan ni Jaizok. Noon pinili ko ang thoracic surgery. Sabi nito sa kanya sarili. At muli pumasok sa kanya isip kung paano siya minaliit. Ng kapwa niya doktor na kasamahan niya sa trabaho, iba't ibang kahangalan, ang mga sinasabi. Ikaw gamit ang iyong kakayahan. Sigurado akong gagawa ka ng hindi magandang trabaho, isang katulad mo. Dapat alam mo ang lugar mo. At sabi pa nagpatuloy ako sa paglalakad habang nasa paligid ko at hindi pinapansin ang pangungutya ng mga katrabaho ko. Makalipas ang 3 taon na ako na dating kinukutya nila dahil sa walang talento ay naging numero 1 sa mga residente, walang umamin kahit sino sa kanila. Tumakbo ako na parang baliw para kilalanin ang mundong ito na yamakap sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, kung namatay ako bago maging isang espesyalistang doktor, tumayo ito at kinuyam ang mga kamao at sinabi sa kanyang sarili. Hindi ko nauulitin ang parehong pagkakamali sa buhay na ito. At ako ang magiging pinakadakilang thoracic surgeon na mayroon. At kinuha nito ang nameplate tag at binigkas ang pangalan ni Choi Jaizok. Habang binabasa ang nameplate nito, alam kong hindi ako makatwiran dito. Ngunit sa paggamit ng iyong katawan ako ang magiging pinakadakilang thoracic surgeon, patawarin mo sana ako, sabi ng ating bida sa sarili nito. Maya-maya may dumating na nurse at nagulat ito dahil ito ay nakatayo na. Oh my, gising ka pala, sabi ng nurse, na ikay nagulat din ng lalaki na parang nahihiya pa ito at sinabing, yes habang nakatalikod ito at ang babaeng nurse naman ay nasa likuran niya. Lumingon ang ating bida at sinabi, please check my vitals, ano? Worry na patulala naman ang babae, nang parang natauhan ito ay nataranta at pinagpawisan agad ito tumalikod at, sorry na patulala ako. Ihahanda ko na po ang vitals check sandali lang po. Yes, please take your time. Nang makalis ang babae nurse napaisip ito at, take your time, bakit ko nasabi yun? Bakit ako nagsasabi ng mga bagay na karaniwan ko hindi ginagawa? May pagkatahimik akong personalidad noon, nagbago ba ang pagkatao ko dahil ito ang katawan ni Jaizok? Gaano ba talaga na ako nga talaga ito? Nang dumating ang nurse pinahiga ito at shine up ang vital signs nito, ang iyong presyon, ng dugo at tibok ng puso ay normal, at maganda rin ang tibok ng iyong puso, congratulations. Normal ang lahat, meron bang anumang bagay na hindi ka komportable? Tanong ng nurse, nakatingin ito sa nurse nang bigla may lumabas na system at nagulat ito sa nakita na parang pagkakakilanlan sa computer, nurse, acting. Mas mababa vitality, mas mahigit 2, mas mababa diagnostic power, mas mahigit 2, mas mababa treatment power, mas mahigit surgery 3, internal medicine 2, mas mababa reputation, mas mahigit 1, mas mababa active skills, mas mahigit none, mas mababa passive skills, mas mahigit none. Ano ito? Tanong sa isip ng ating bida na hindi namalayan kinakausap pala siya ng nurse. Mr. Choi Jaizok, sorry okay naman ako. Habang hawak ang braso na chinek up ng nurse, bigla ito napaisip Ano yun? Na-imagine ko ba? At nagpaalam ang nurse sa kanya, aalis na ako, ngunit huwag mag-atubiling tawagan ako kung may kailangan ka. Muli nakita ng ating bida ang system sa harap ng nurse, muli ay nagulat ito, na parang tinatanong ang sarili kung bakit siya may nakikita system sa tao, at napasigaw ito, no? Maayos na ang lahat. Nakinusat ang mga mata, nagulat naman ang nurse. Maya-maya ay kumilos na ang nurse para umalis at bago ito umalis, huwag kang mag-atubili tawagan ako, o kung may maramdamam kang sakit, o hindi komportable pakiramdam, by. Column nito, naiwan ito na parang tulala at nag-iisip, yes sabi nito,
at nang makalis na ang nurse, ano yun? Bukod sa pagpasok ko sa katawan ng iba naghahalusinate ba ako ngayon? Nang may narinig itong tinig, lumabas ka Jong Hee-jing. Hindi ka naghalusinate ngayon. Lumakad ang ating bida at yang ang tinitignan ko ngayon, ito ay totoo. Ito ay isang system sa isang computer na nakakadetect ng sakit ng tao, vital sign at kung ano-ano pa. Na siya lang ang nakakakita. Nakaharap ito sa salamin at nakatitig ito. Hindi makapaniwala sa nakita. Isang system ang nakita nito na nababasa kung ano man ang karamdaman ng bawat isang tao. Napahawak ito sa gilid ng pasimano. Ang nakikita ko ngayon ay, totoo ito. Sinubukan niya hawakan ang system ngunit. Bakit ganon? Hindi ko siya mahawakan. Sinabunutan nito ang sarili ulo, at nababaliw na ako, lumipat ako sa katawan ng ibang tao at ngayon nakikita ko rin ang mga bagay. Nababaliw na talaga ako, at maya-maya may lumabas na accepting reality 10% complete, at napatigil ito sa pagsabunot sa sarili, sandali. Pero ito, muli tinignan nito ang system, masyadong detalyado para maging hallucination. Ito ay tulad ng isang screen ng katayuan mula sa isang laro. Hinawakan nito ang kanyang baba at nag-isip. Ibig sabihin adik ba sa laro si Choi Jae-seok? Ibig sabihin ng kakayahan ni Choi Jae-seok ang status niya ay nasa screen na ito, pinagsalikop nito ang dalawang kamay. Ano ang mata ng Hippocrates? Ito ba ang passive skill na dahilan para makita kong status sa screen? Pumikit ito ang napaisip. Accepting reality 50%, muli sinabunutan ang sarili at sumigaw. Paano ito magkakaroon ng kahulugan? Nabaliw na ba talaga ako? Napatigil ito na parang may narinig itong boses. Isang status screen. Kung nababaliw na ako, mabaliw tayo ng maayos, Jung Hee-jin. Nag-isip ito at muli hinawakan ang baba, kaya binabaliwala ang screen ng katayuan sa ngayon. Mas hindi malaman na magising sa katawan ng ibang tao pagkatapos gumawa ng organ transplant. Humarap ito sa screen at parang nagpaliwanag ito, ibinuka ang dalawang kamay at sinabi. Well, sinong magmamalasakit? Ang ginagawa ay nagawa na. Sumagot ang screen, accepting reality 100% complete. Job specialization. Resident/thoracic/surgeon.hmmm, hindi pa dapat residente si Choi Jae-seok. Isa lang siyang bagong umpisang sisiw na nilublob lang ang mga daliri sa paa sa gamot, ibig sabihin. Ang katawan Choi Jae-seok, pero ang kakayahan at isip ay kay Jung Hee-jin. Habang tinitignan ng dalawang kamay, muli nagsalita ang screen system. I will you switched from treatment mode to patient's mode. Anong patient mode? Swift nakatitig ito sa sagot ng system screen at, ipinakikita mo sa akin ang mga sintomas ng pasyente at lokasyon ng sakit. Hindi ba mas maganda sa inaakala ko? Kahit na ganito karami, maaari kang bumuo ng isang magandang plano sa paggamot. Hinuyam nito ang kamao at sinabi niya, ito ay isang pagkakataon. Habang ito nakatayo naririnig nito ang nagsasalita boses na kinig ito. Ang pagkakataon ni Jung Hee-jing na pinagtatawanan sa pagiging slow at tanga, muli hinawakan ang sarili wrist nagpatuloy sa pagsasalita ang boses at upang mabilis na maging pinakamalakas na thoracic surgeon sa salita bilang Choi Jae-seok. Naupo ito sa harap ng laptop ang tinignan ng iba't ibang mukha ng modelo at nanood din siya ng Pinoy Lee recap, joke lang po, at napaisip, isip pa. Nang mapagod ito sa kakatingin ng may sakit, ay bumantong hininga ito, at sinabi, gaya ng iniisip ko hindi ko kayang makita ang ganito, mukhang kailangan ko silang makita ng personal para malaman ang kalagayan nila. Muli itong tumingin at nakatitig ito sa nakasulat sa laptop, at biglang sumulpat ang nurse at ang sabi ay, naku. Ito ay kwento tungkol sa iyo Mr. Choi Jae-seok. Jin ulat mo naman ako, kailangan nating suriin kung may tugon sa pamamaga, kaya kailangan ko din kumuha ng dugo mo, sagot ng nurse. Akala ko babaksak na ang puso ko sa gulat ko. Sagot ng ating bida at inililis nito ang damit sa braso para makuhanan ng dugo, eto na, excuse me. At kinuhanan na ito. Muli nagsalita ang babaeng nurse at sinabi, sorry medyo mahirap kumuha ng dugo, ayos lang. Please continue.
Sagot ng ating bida, at muli nabasa ng ating bida ang kalagayan ng nurse nang nakita ng kanyang mga mata na parang may screen ng computer kaya nalaman niya ang kalagayan ng nurse, siya lang ang nakakakita at nakakaalam nito. Magandang timing, tignan natin ang kalagayan ng nurse na ito, nabawasan ang kanyang sigla dahil sa shift kagabi, ngunit hindi iyon ang problema, ito ay dahil sa debuff na ito na ang pagkuha ng dugo ay isang problema. Bulong nito sa kanyang isipan. Habang kinukuha ng siya ng dugo ay bigla may tumawag sa nurse. Lim Miay, sigaw ng Hangul na nurse. Po, sagot ng babae nurse na parang takot, tumayo ang babaeng head nurse at naimiwan ito habang sinisigawan ito. Ano, hanggang ngayon kumukuha ka pa ng dugo, Miss Lim Miay? Ginawa mo ba lahat ng pinagagawa ko sa'yo? Sigaw nito, paumanhin po sa pagpapagamot kay Mr. Choi Jae-seok, siya po kasi ang nasa huli sa listahan. Muli sumigaw ang head nurse na Hangul. Bilasan mo, at tapusin mo na yan. Ilang beses ka ba laging ganito? Dapat may hangganan ka kung gaano ka kawalang kwenta. Napayuko ang nurse na si Miss Lee Miay sa hiya. Napatingin ang ating bida sa nangyari. Muling bamulong, ganyan di ako dati. Pumasok sa alaala niya ang nakaraan nung panahon siya ay minamalipula. Parang naririnig pa ang mga sinasabi nito at, gaya ng inaasahan sa isang C-rank intern, nakakadismaya ka. Ano sa tingin niya may halaga siya? Ang mga bastos na tulad mo ay nagiging doktor na pumapatay. Habang nakatitig ito, ng mga oras na yon, tanong ko sa sarili ko, kung napasaya ba ako kahit minsan? Tinignan ng ating bida ang babaeng nurse habang nakayuko ito at abala sa ginagawa, biglang sinabi ng ating bida sa nurse. Ayos lang, normal lang na magkaroon ng pangit na araw kung saan ang mga bagay ay hindi napupunta sa plano, napalingon ang nurse sa sinabi nito. At nagpatuloy ang ating bida sa pagsasalita, mukhang hindi maganda ang kondisyon mo ngayon, so how about ako mismo ang mag-draw ng dugo? Nagulat ang babaeng nurse at, sumagot ito, ha? Kukuha ka ng sarili mong dugo. Pagod ka kasi night shift ka rin, di ba? Kahit ganito ako doktor din ako, mangyari huwag mag-alala, magtiwala ka sa akin. Tumingin ang nurse at pinag-isipan ito. Ngunit kailangan mong gamitin ang iyong dalawang kamay, posible ba? Sumagot naman ang ating bida at, laging may paraan, pakibigay mo sa aking ang instrumento. Kung itali mo ang tourniquet sa iyong paa, ang mga ugat ay lalabas ng ganito. At kung gagawin mo ito, maaari mong gamitin ang iyong parehong mga kamay, para mag-draw ng dugo ng mag-isa. Habang itinali ito ng ating bida ay pinanood naman ito ng nurse. Worry, nagulat ito sa ginawa, sagot ng nurse. Hindi ko alam na magagawa mo yan, tumayo ang nurse at marami salamat, makakabawi din ako sa iyo. Sumagot ang ating bida, walang anuman, don't worry about it, at lumabas ang nurse ng nakangiti, ganun din ang ating bida at kumaway pa ito ng nakangiti bago lumabas ang nurse. Natahimik ang ating bida at naisip nito, kung nakarinig lang sana ako ng mainit na pagtanggap. Magiging iba kaya ako. Maya-maya lumabas ang system, at nag-pop up ito, lumabas doon ang isang notification, binasa niya ito, your ability powers have changed, would you like to check? Ito ang nakalagay sa system. Active skill has been activated. You can now use the skill, sabi pa nito, habang nag-touch ito. Mukhang mapapabuti ko ang aking kakayahan sa pamamagitan ng medical na paggamot at sa palagay ko ang pagguhit ng sarili ay tinuturing din na medical na paggamot. Mahirap ang gagawin na treatment sa ngayon ay isa akong pasyente at intern, pagkatapos ko lumabas sa tingin mas tataas ang kakayahan ko, na napangiti ito. At walang paraan na babagsak ako sa pambansang pagsusulit ngayon, tama. Habang nag-iisip, ito ay may bigla nagsalita na ikinalinggan niya, gumising ka ng maaga at anumang ay hindi komportable. At kung meron kang anumang kakulangan sa ginhawa, huwag itong pigilan at ipaalam kaagad sa amin. Mr. Choi Jae-seok, napatingin ito sa dumating isang doktor ito. Tae-seok Sambay, bulong na tinawag sa pangalan nito. At tinignan nito ang chart at sinabing, makakalabas ka sa lalong madaling panahon nang walang anumang komplikasyon. Binasa ng kanyang isip ang doktor na dumating. Tae-seok Sanabe ang tanging nakakilala sa kakayahan ko, ang ilang ay nagsasabing hindi niya pinapansin ang iba at siya ay steward, pero nung tinamaan ako ng harsh reality, malaki ang naitulong ng advance news sa akin, muli nagsalita ang doktor. Kumusta na ang katawan mo? Nakatingin ang ating bida habang kinakausap ng doktor. Pakiramdam ko kaya mong lumipad, gusto mong makaalis ka na dito sa lalong madaling panahon,
walang anumang naging problema sa panahon ng operasyon, at ang maganda rin ang iyong diagnosis, ililipat ka sa isang normal na silid ng ospital sa lalong madaling panahon at susunod ang iyong paglabas sa lalong madaling panahon. At pagkatapos mong ma-discharge dapat iwasan mo ang paggawa ng anumang mabibigat na ehersisyo, napatingin ang ating bida at muli nakita niya ang system sa katawan ng doktor. Ang tanging bahagi mas maganda kay Sambe ay galing niya sa paggagamot. At dahil din sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Sir, I'm curious sa isang bagay. Ano ito? Sagot ng doktor na si Sambe. Pwede ko bang malaman kung sino ang doktor na nagbigay ng pusong ito? Nag-isip ang doktor bago sinabi, isa siya idiot. Napatingin ang bida, idiot. Oo, siya ay isang idiot. Na walang ibang ginawa kung hindi manggamot ng mga pasyente. Nakipag-usap siya tungkol sa pagiging pinakadakilang thoracic surgeon sa anumang kaso. Siya ang pinakakaibang doktor na nakita ko. At ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay ang kanyang talento ay hindi makasabay sa kanyang pagsisikap. At isa pa, hindi niya makontrol ang kanyang emosyon pagdating sa mga pasyente. Sumagot ang ating bida na parang napapahiya sa ugali. Ganun ba? Pero ang nasa isip nito, masyado ka na, at nagpatuloy ang doktor. Ganun pa man nag-aral siya araw-araw upang maasa ang kanyang mga kasanayan. Sa loob lamang ng 3 taon siya ay naging pinakamahusay sa kanyang natutunan, at kung nagtuloy-tuloy ng kaunti ang lalaking iyong daig pa niya ako. Siya ay isang taong hindi sumuko, napatingin ang ating bida sa doktor na parang iniisip nito bakit ganun ang ugali niya. Muling nagtanong ang doktor, siya nga pala, napalitaan ko din na nag-exam ka kamakailan, saan mo ba gustong mag-apply? Sumagot ang ating bida, pupunta ako sa thoracic surgery, at salamat sa doktor na iyon. Nabigyan niya ako ng panibagong buhay habang hinawakan ang parte puso na inoperahan, at habang nagsasalita worry nasa likod niya ang doktor na si Ji Hejing. Pagsunod sa landas na iyon, gusto ko rin magbigay ng bagong buhay sa ibang tao. At iniisip ko maging pinakadakilang espesyalista sa thoracic surgery. Napatanga ang doktor sa sinabi nito. O sige, ipapaubaya ko na ang tanga sayo. Nakatitig ang ating bida na parang hindi makapaniwala sa sinabi ng doktor. Maya-maya may narinig na naman itong boses. Sambe, tutuperin ko ang pagkakataon na ito, sigurado ako, lumabas uli ang system at an additional reward has been granted. Passive skills, new frozen heart LV.1, emotion are suppressed when operating even during emergencies and unexpected situations. Powers is not decreased. Can increase level up to LV.5. Ito ang lumabas sa system na ikay nagulat ng ating bida, na parang na-freeze ito. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video. Like and share nyo na rin. Maraming salamat po.